Mga pagkakasala at mga sirkunstansya na nakaapekto sa pananagutang kriminal. Unang kabanata. Mga pagkakasala. Artikulo 3. Kahulugan. Ang mga kilos at pagkukulang na pinaparusahan ng batas ay mga pagkakasala, delitos. Ang mga pagkakasala ay nagagawa hindi lamang sa pamamagitan ng panlilinlang o sinadya, dulo, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagkakamali, kulpa. May panlilinlang, dulo, kapag ang kilos ay ginawa ng may sadyang layunin, at may pagkakamali, kulpa, kapag ang maling kilos ay nagresulta mula sa kawalan ng pag-iingat, imprudence, kapabayaan, negligence, kawalan ng pagtanaw sa hinaharap, lack of foresight, o kawalan ng kasanayan, lack of skill. Artikulo 4. Pananagutang kriminal. Ang pananagutang kriminal ay matatamo: una, ng sinumang tao na gumawa ng pagkakasala, delito, kahit na ang maling kilos na nagawa ay iba kaysa kung ano ang kanyang nilayon. Pangalawa, ng sinumang tao na gumawa ng kilos na sanay isang pagkakasala laban sa tao o ari-arian, kung hindi lamang dahil sa likas na imposibilidad na ito'y maisakatuparan o dahil sa paggamit ng hindi sapat o hindi mabisang pamamaraan. Artikulo 5. Tungkulin ng hukuman kaugnay ng mga kilos na dapat pigilan ngunit hindi saklaw ng batas at sa mga kaso ng labis na parusa. Sa tuwing ang hukuman ay may kaalaman sa anumang kilos na inaakala nitong nararapat pigilan ngunit hindi pinaparusahan ng batas, maglalabas ito ng kaukulang desisyon at iuulat sa punong ehekutibo, Pangulo, sa pamamagitan ng kagawaran ng katarungan, ang mga dahilan na nag-udyok sa hukuman para maniwala na ang nasabing kilos ay dapat maging paksa ng batas penal. Sa gayunding paraan, isusumiti sa hukuman sa punong ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng katarungan ang pahayag na inaakalang nararapat nang hindi sinususpindi ang pagpapatupad ng hatol. Kapag ang mahigpit na pagpapatupad sa mga tadhana ng kodigong ito ay magdudulot ng malinaw na labis na parusa, isinasaalang-alang ang antas ng masamang layunin, malis, at ang pinsalang idinulot ng pagkakasala. Artikulo 6. Naisakatuparan, consummated, nabigo, frustrated, at tinangka, attempted, mga pagkakasala. Ang mga naisakatuparang pagkakasala, gayon din ang mga nabigo at tinangka, ay mapaparusahan. Ang pagkakasala ay naisakatuparan kapag ang lahat ng elementong kailangan para sa pagpapatupad at kaganapan nito ay naroroon, at ito ay nabigo kapag isinagawa ng salarin ang lahat ng kilos ng pagpapatupad na magbubunga sana ng pagkakasala bilang kinahinatnan, ngunit gayunpaman ay hindi nagbunga nito dahil sa mga kadahilanang labas sa kagustuhan ng gumawa. Mayroong pagtatangka kapag simulan ng salarin ang paggawa ng pagkakasala ng tuwiran sa pamamagitan ng hayagang kilos, overacts, at hindi na isagawa ang lahat ng kilos ng pagpapatupad na magbubunga sana ng pagkakasala dahil sa ilang kadahilanan o aksidente bukod sa kanyang sariling kusang pag-atras, spontaneous desistance. Artikulo 7. Kailan pinaparusahan ang mga magaang pagkakasala? Dait Pilunis. Ang mga magaang pagkakasala ay pinaparusahan lamang kapag ang mga ito ay naisakatuparan na maliban sa mga ginawa laban sa tao o ari-arian. Artikulo 8. Sabuatan, conspiracy, at panukalang gumawa ng pagkakasala, proposal. Ang sabuatan at panukalang gumawa ng pagkakasala ay pinaparusahan lamang sa mga kaso kung saan ang batas ay natatanging nagtatakda ng parusa para rito. May sabuatan kapag ang dalawa o higit pang tao ay nagkaroon ng kasunduan tungkol sa paggawa ng isang pagkakasala at nagpasyang gawin ito. May panukala kapag ang tao na nagpasya ng gumawa ng pagkakasala ay inialok
ang pagpapatupad nito sa ibang tao o mga tao. Artikulo 9. Mabibigat na pagkakasala, grave felonies. Di gaanong mabibigat na pagkakasala, less grave felonies, at magaang pagkakasala, light felonies. Ang mabibigat na pagkakasala ay yaong kung saan kalakip ng batas ang parusang kamatayan o mga parusa na sa alinman sa kanilang mga yugto ay mabigat, afflictive. Alinsunod sa Artikulo 25 ng Kodigong ito, ang di gaanong mabibigat na pagkakasala ay yaong pinaparusahan ng batas ng mga parusa na sa kanilang pinakamataas na yugto ay pagwawasto. Alinsunod sa nabanggit na artikulo, ang magaang pagkakasala ay yaong mga paglabag sa batas kung saan ang paggawa nito ay may kaukulang parusang aresto minor o multang hindi lalampas sa 200 piso o pareho. Artikulo 10. Mga paglabag na hindi saklaw ng mga tadhana ng kodigong ito. Ang mga paglabag na sa kasalukuyan o sa hinaharap ay maaring parusahan sa ilalim ng mga espesyal na batas ay hindi saklaw ng mga tadhana ng kodigong ito. Ang kodigong ito ay magsisilbing pandagdag, supplementary, sa mga nasabing batas, maliban na lamang kung ang huli na batas ay tahasang nagtatakda ng kasalungat. This is based on the Revised Penal Code of the Philippines 2023.